Good day, everyone. My name is Aaron Enday, member and reporter for today from BSK1AE, Group 5, Lumasing. But before we tackle our discussion, what is globalization further democracy? So let's begin. Globalization furthers the spread of democracy in the world. Globalization helps spread democracy kasi mas mabilis na yung napagkalat ng ideas at values. Nakikita ng iba bansa kung paano gumagana ang democratic system like free elections, freedom of speech, at human rights. At nai-influence sila na sundin ito. Internet, media, at global trade din ang tumutulong para mas ma-promote ang transparency for good governance. Ang globalization ay nakakatulong sa pagpalaganap ng demokrasyon dahil sa mabilis na pagkalat ng mga ideya at halaga sa buong mundo. Sa pamamagitan ng globalization, nagiging mas madali sa mga tao sa iba't ibang bansa na makita at maunawaan kung paano gumagana ang demokratikong sistema tulad ng malayang halalan, kalayaan sa pagsasalita, at mga karapatang pantao. Dahil dito, ang mga bansa na ito, pagganap ay demokratiko ay nai-influensyahan din na sundan ang mga prinsipyong ito. Ang internet at media ay may malaking bahagi sa prosesong ito dahil nagbibigay sila ng plataforma para sa mga taong nakapagpapaglitan ng mga impormasyon at ideya. Bukod dito, ang global trade ay nag-uugnay sa mga bansa na nagiging dahilan upang mas mapalakas ang transparency at mabuting pamahalaan. Sa kabuuan, ang globalization ay nagiging tulay para sa mas malawak na pag-unlad at pagtanggap ng mga demokratikong prinsipyo sa iba't ibang bahagi ng mundo. For the next slide, globalization helps spread democracy by promoting free markets, free trade, at self-regulated economies. Ayon sa globalization, ang demokrasy ay a combination ng mga ito. Habang lumalago ang mga ekonomiya through globalization, nabubuo ang mas educated at empowered middle class na nagdedemand ng participation, rights, at good governance, kaya mas lumalakas ang demokrasya. Ang globalization ay nakakatulong sa pagpapalaganap ng demokrasya sa pamagitan ng pagsulong ng mamamayang politiko. Ang globalization ay nakakatulong sa pagpapalaganap ng demokrasya sa pamamagitan ng pagsusulong ng malayang pamilihan, malayang kalakalan, at mga ekonomiyang may sariling regulasyon. Ayon sa pananaw ng globalism, ang demokrasya ay isang pagsasama-sama ng mga elementong ito. Habang lumalago ang ekonomiya dahil sa globalization, nagkakaroon tayo ng mas edukado at empowered na middle class. Ang grupong ito ay nagiging mas aktibo sa paghingi ng kanilang mga karapatan, pakikihalok sa mga desisyon, at pagtutok sa mga mabuting pamahalaan. Dahil dito, mas lumalaki ang demokrasya sa pagitan ng mga tao at nagiging masandang ipaglaban ang kanilang mga interes at makilahok sa mga proseso ng pamahalaan. Sa kabuuan, ang globalization ay nagiging daan para mas malawak na pag-unawa sa pagsuporta at demokratikong prinsipyo sa lipunan. For the next slide, sabi nga ni William Robinson, ang polarchy or elites from democracy ay nakatulong sa pagpatibay ng demokrasya sa mga developing countries. Pero, magkaiba ito sa popular democracy kung saan ang tunay na kapangyarihan ay nasa kamay ng mga tao. Sa polarchy, limitado lamang ang participation ng masa, habang sa popular democracy, mas direktang nakikihalawak ang mga mamayan sa pagdidesisyon. Ayon kay William Robinson, ang polarchy ng isang elite na anyo ng demokrasya ay nakakatulong sa pagpapatibay ng demokrasya sa iuunlad ng bansa. Sa polarchy, ang mga desisyon ay kadalasang ginagawa ng isang maliit na grupo ng mga tao o elite at ang partisipasyon ng masyadong limitado. Sa kabilang banda, ang popular democracy na naglalayong itaguyod ang tunay niyang kapangyarihan sa mga kamayan ng mga tao. Dito, mas aktibeng nakikilahok ang mamamayan sa mga proseso ng pagdidesisyon ng pagbibigay daan sa malawak na representasyon ng kanilang mga interes at pangangailangan. Sa makatuwid, habang ang polarchy ay maaaring magbigay ng ilang antas ng demokrasya, ang popular democracy ay naglalayong lumikha ng mas tunay at makabuluhang partisipasyon ng lahat sa pamahalaan. Ang pagkakaibang ito ay mahalaga upang maunawaan ang hamon at oportunidad sa pagbuo ng demokrasya sa developing countries. For the next slide, some scholars, like Steger, critique globalization by questioning one of his main claims that globalization automatically leads to democracy. Pero ayon ni Steger, hindi laging to yan. Globalization doesn't always produce democracy kasi nakadepende pa rin to sa isang political at economic interest ng mga globalism. Minsan, ginagamit ng ito para may sarili nilang agenda. Hindi talaga para sa kapakanan at lahat, para lang mapalaganap ng tunay na demokrasya. I-question kung valid ba talaga ang demokrasy kung pinipilit gamit ang mga armas tulad ng ginagawa ng mga globalist. Para hindi ito natural pagsaayon, kundi coercion. Sabi niya, ang globalism ay tiwali sa tuloy na ibig sabihin ng globalization. Yung respeto sa diversity at human rights. Kasi ang globalism ay may sariling agenda na hindi talaga nagpapahalaga doon. And that's it for our reporting. Reporting of Lumasing. Thank you.